si Mami Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Magandang gabi po ngayon sa inyong lahat. It's a Monday night and it's a holiday, National Heroes Day po sa ating lahat ngayon. And I hope everybody is safe sa kanilang mga bahay since it's raining. At join us tonight because this is an exciting evening of chikahan ulit po sa aking live show. But before anything else, I just want to say sa aming mga sponsor, ang aming Hesene Aesthetic na they have 2 branches po sa Show Boulevard, Mandaluyong with a number of 0929-275-10 and 14, and also sa NS Amoranto sa Quezon City 0906-208-8183, and they're open daily po at 10 a.m. to 8 p.m. po. Plus, don't forget our live every week. We have 3 lives every week. Of course, eto po, every Monday with me, Chikahan with Mommy Ray. And then every Wednesday naman po, podcast namin na Up Top Down Low with Caleb Alvarez and also kay si Charles Deon. And every Thursday naman po, Coffee Chat with Daven. Lahat po yun, same time, 7 p.m. Of course, dito po sa aming Facebook page ng Ignis Novus Artist Management, na which is follow, like, and subscribe it also in our FB page and also in our IG account, Ignis Novus Artist Management, and also in our TikTok at Ignis Novus Official. And please also follow our mother company, our First Son Production. Facebook and IG is First Son Production. And also our YouTube channel is First Son Creatives, na which lahat po ng live namin after 24 hours, makikita nyo na po sa aming YouTube channel. And of course, don't forget, yung akin naman pong personal social media, of course, my Facebook is Rachel Pulion. My Facebook page is at Mommy Ray. And my IG is also Mommy_Ray. Ayan po. So the rest is later. At magandang kwentuhan po to. Ang aking guest is maganda kasi ang daming nangyayari sa kanyang buhay ngayon. So, hindi ko na po patatagalin. Please welcome my special guest, Sir Tope. Yan. Hello! Kamusta? Kamusta, Sir Tope? How are Okay you? naman. How's the holiday? Holiday today? Long weekend? Kamusta po? Actually, sa trabaho namin, wala talagang holiday. Oh. Bilang financial advisor, kumbaga parang most likely on-call ka talaga. So kaya, since work from home naman ako, most likely, wala na talaga kaming holiday. So, okay naman na yun. And okay lang yun. Walang problema doon. Walang problema. Yes. Para own pace, own time. Yes, that's correct. Okay. So, kikilalanin ko muna kayo, Sure. Sir Tope. So, how was your childhood? Tiga saan po kayo? Okay, laking Quezon City talaga ako. Okay, so Manila boy talaga ako, lumaki. Pero ang probinsya ko is Quezon Province. Oh. Yes, kung saan nanalo yung ating Miss Universe na si Atisa Manalo. So, Kababayan ko siya. So, nakakaano naman kayo na dadalaw niyo naman yung province o ever since talaga Manila na?
Actually, may mga times naman na bumibisita kami sa probinsya Mm. kasi kahit papaano may mga properties din naman kami doon. So, Mm. most likely, binibisita din namin sila. And also, may mga relatives din kami doon na Mm. naiwan. So, kahit papaano, may mga reunion, nagbabondings Oo. kami together. Yeah. So, kaya minsan-minsan umuuwi talaga kami. So, pero na-experience nyo mag-summer sa province? Kasi iba yung summer sa province compare dito sa Oo Manila. naman. Kasi, syempre sa probinsya, fresh air. Yes. Unlike dito sa Metro Manila na medyo polluted na yung hangin, di Mm-mm. ba? So at least nagkakaroon ka kasi ng, kumbaga parang peace of mind din pag nasa Mm-mm. probinsya ka, nawawala yung masyadong stress mo. Mm-mm. Kasi sobrang dami ng nakikita eh. Kumbaga parang yung Mm-mm. nature, di ba? Yes, So opo. it's nice din talaga. So, kung nakakapagpunta kayo sa province, Mm. na-experience nyo ba maglaro sa labas? Oo naman. Oo, especially sa sa bukid. So, syempre, when I Oo. was a kid, kumbaga parang tinutulungan ko din. Syempre, yung Mm-mm. mga relatives ko doon, mga farmers ng palay. So, Mm-mm. kumbaga parang na-experience ko din magtanim ng Oh. palay, 'di ba? And syempre putik, 'di ba? Mm. Syempre, kumbaga parang it's nice din na meron kang experience ng kabataan. Unlike Mm-mm. kasi ngayon, 'di ba, yung mga bata ngayon more on gadgets na Puro talaga. gadget. So hindi nila na-experience yung mga dapat nilang ma-experience na. So, na-experience nyo yung province. Mm. Pero, never kayo nag-aral sa province? Never. So, Dito talaga ako sa Metro Manila nag-aral. okay. Kamusta naman po yung ano natin, yung elementary and high school days nung dito sa Manila? Hindi ba ganun ka-competitive? Yung experience ko naman, yung during my Mm. elementary days and high school days, nung elementary kasi ako, nasa public school ako Okay, nag-aral. opo. So most likely, nakilala ko yung mga iba't ibang klase ng tao from the star section into the lower section. Yeah. So most likely, natuto akong makisalamuha sa mga iba't ibang klase ng tao. And of course, during our elementary days or during my elementary days, na-experience ko din makipaglaro sa kanila, 'di ba, ng mga typical na larong kalye. Yeah. Yes. Yun. So, wala naman naging problem nung elementary. So, saan po tayo nag-college? Nag-college ako sa New Era University. So, I took AB Mass Communication. So, Mass Communication graduate talaga ako. So, kumbaga parang sanay na sanay tayo pagdating sa mga ganito, sa mga guesting, yes. and also sa mga theater arts. I'm more on theater arts also, and film production as well. So pero hindi kayo after college na-experience nyo bang mag-work into yan sa theater or sa production sa TV or ano po? Okay, after graduation, very na din talaga very emotional na din kasi talaga sa akin yung pagiging mass communication student ko. You know what? Kasi parang I took AB Masscom for 5 years instead na 4 years lang. Why? Because there was a time na nag-working student kasi ako. So, most likely, kumuha lang ako ng konting loads sa school, ng konting subject, para at least masuportahan ko yung education ko. So, kaya I took 5 years in college talaga. And then, after that, I supposed to be joining one of the longest noontime running show, which is Itbulaga. Yeah. So, actually, naging part naman ako doon. Nag-intern ako doon as a junior creative team. But, yun kasi yung tinatawag na multo ko eh. Di ba? Parang it's that's my dream job talaga. Pero hindi ako nakapasok. So, it's very devastating for me. Kasi, kumbaga parang, mas pipiliin ko na nandun ako, and then, pero iba yung linya na nataka ko. So, bakit hindi natuloy sa Itbulaga? Okay. So, supposed to be dapat graduate na ako. Okay, suppose there's one subject lang na binagsak ako ng professor ko. Yes, that's true. Yes, there's one subject na supposed to be graduate na ako, and then hindi pinalad, so bumagsak ako doon.
So, nag-extend ng summer. Mm. Okay? Pero si Itbulaga that time is hiring na talaga, kinukuha na talaga ako. Then Mm. sabi ko, baka pwedeng mga June na ako pumasok. Kasi there's, kumbaga parang may kailangan pa akong tapusing subject na naiisa na Yeah. natitira. Yun, hindi na nila ako naantay. So, Oo, sige. Hindi na nag-pursue yun. yes, hindi na nag-pursue So, talaga. anong ginawa mo para lang ma-over? Kasi syempre, masakit yun eh. Yes. Sobrang Actually. sakit yun. Sa'yo, parang, eto yung dream job ko eh. Paano mo na-overcome? Kumbaga parang dumating na sa point ko na siguro hindi talaga para sa akin yung trabaho. Siguro merong nakalaang mas mabuti para sa akin. So tinanggap ko na lang siya ng mabuti, ng bukal sa loob ko. Pero sobrang yung iyak ko noon. Kasi as in parang every night na parang pinapanalangin ko na bakit hindi ko nakuha yung ganung work. Pero it's okay lang. Kumbaga parang there's a reason behind it. So tinanggap ko na lang siya ng buong buo talaga. So, hindi ka na nag-apply sa ibang channel or sa ibang... Hindi na. Nag-stop ka na. Oo, kasi parang yun nga, parang although tinanggap ko siya, then syempre na-demotivate na ako. Ay, baka hindi talaga para sa akin tong line of work na to, ganyan. So, hindi ko na-try. Hindi na ako nag-attempt. Kumbaga parang So, hindi ka na nag-attempt, pero sabi mo nga, sanay ka sa ganito eh. Interview, yes. tapos yung intuitive. Na-experience mo mag-teatro? Oo, kasi nung college ako, naging presidente ako ng theater org namin. Oo. So, we did several theater productions, even musical, pati yung mga stage plays talaga. So, and also right now, ang nakikita nyo sa screen, nakakuha ko ng award. Yeah. So, it's Annual Mass Communication Award. I won as Best Director there. So, kasi gumawa ako ng short film ng when I was in college. And also that one, sa Net25, it's Asian Cinematography Awards. So, kumbaga parang we invited several filmmakers. Gumawa sila ng mga to join our competition. Okay. So, yun nga di ba? Hindi ka natuloy sa Itbulaga. Tapos, nandyan, nagkakaroon ka ng award nung college. Yes. Hindi mo ba naisip nung hindi na natuloy yung gusto mong dream job sa Itbulaga, baka naman kailangan ko mag-directing na or Yes. or balik ako sa theater. Hindi pumasok sa isip mo yon? Actually, hindi naman nawawala yung passion ko talaga when it comes to pagdating sa communication skills ko, rather. I mean, kumbaga parang with my line of work right now, I do several contents, kung paano ko mapopromote yung products namin, and also I'm also doing live in my TikTok account. Syempre, from that, kumbaga parang nahahasak pa rin naman yung skills ko when it comes to yung graduate ko na AB Mass Communication, hindi pa rin naman nawawala sa akin. So, personal choice ko na lang yun. Personal choice. O dahil sa personal choice mo, Sir Gats, magtitingin muna tayo dito, Sir Tope. Ang dami na sa ating mga comment section. O, ayan si Peter. Good evening, Peter. Hello. Good evening, Peter. Ayan, there's my daughter, Gail. Hi, Be. Hello, Miss Gail. Ayan, tapos si Rachel and say hello, Rach. Yeah, si Miss Rachel is boss ko yan sa kapangalan mo. Yeah. Hello, Miss Rachel. Hello. Thank you for watching our live. Ayan. Yes. Tapos, sino pa po? And, okay, I miss you, Be. Of course, si Bebs. Magandang gabi. And to your guest, si Sir Tope, magandang gabi. Si Bebs. Hi, Bebs. Hello. And si Paulo Hill. Mabuhay daw. Mabuhay. Ayan. And then, of course, my sis from Negros, si Nona. Hi, magandang gabi. Sis Ray, magandang gabi. Of course, our director, Direk Rodel. Magandang gabi, Direk. And Urduja Khalid. Magandang gabi. O, good evening. Good evening. And then, of course, one of my
anak-anakan also from Negros. Good evening, Mommy Ray, and sa guest mo, magandang gabi. And Gian, congrats, Tope Guts daw. Hello, G. Si Yan. Gian, ano yan? It's my high school friend. Wow. And then, if you have, yung mga nanonood po sa amin, if you have any questions sa aking special guest na si Sir Tope, you can just Yes, drop yes, your yes. question dyan po sa aming comment section. Mm-mm. So, sabi nyo nga po, na-apply nyo naman. Mm-mm. Dito sa ano nyo, you're an entrepreneur and Yes, yes. also a licensed financial Mhm. advisor. Paano nyo naman natahak yung pagiging entrepreneur? Okay, sige. Ang kwento kasi niyan, when I was a kid, Hmm. kumbaga parang my mom used to be a school vendor. Opo. Okay? So tinutulungan ko siya magbenta ng mga ice candy. Yes. Even yung mga laruan na pangbata, ganyan. So, namana ko yung skills ko sa pagiging entrepreneurship or pagiging entrepreneur ko is pumapasok ako ng maaga. Mm. Okay? So, pagpasok ko ng maaga, yung mga kaklase kong maaga din pumapasok, tinatanong ko sila. Parang sinasabi ko, gusto mo ba ng ice candy? Ito yung flavor nung tinda ng nanay ko. Ayan, nilista ko ganyan-ganyan. So, bibili sila sa akin. Okay? So, pag bumili sila sa akin, lalabas ako, sabi ko, ma, ito yung nakuha kong ito yung nakuha kong tinda, orders. Oo. Ganyan. Tapos suklian mo na lang sila, ganyan. And then, pag nasa ka na yung mga binili, bibigay ko na sa kanila. So, yung mga simple things like that, na kumbaga parang nakakatulong ako sa parents ko. So, doon ko siguro namana yung entrepreneurial skills. Kasi, after ng school, tatambay muna ako sa kay mama, parang tutulungan ko siyang magtinda ng ice candy or even yung mga chichirya, Yes diba, sa po. schools. So, yun. And then until today, di ba? Yun yung mga nakasanayan ko na din talaga. More on business na din talaga. Tapos, yung isa pa nga po yung sabi nyo nga, you're a licensed financial advisor. Ang hirap maging licensed financial advisor. Yes, that's correct. Ano yung mga struggle? At paano kayo napunta dyan? From Okay. entrepreneur to financial advisor. Sige. Okay, ang kwento kasi niyan is, after graduation, di ba hindi ko nga na-achieve Yes. yung pagiging mass comm student ko, di ba? So, pumasok ako sa pharmaceutical company. Okay. So, naging medrep ako. So, next is, after medrep, nasa banking industry naman. So, layo. di ba? Oo. So, parang, dapat banking and finance yung kinuha ko kasi nasa banking industry ako, pero nakuha ko sa banking industry. Sales din ang ginagawa ko Yeah, doon. of course. Okay? And then, after kong sa sales, sa bangko, nag-real estate industry naman ako. So, yung mga condo, yung mga house and lot, so yun, di ba? And then, after kong mag-real estate industry, nasa insurance industry naman ako. So, parang lahat ng industry, napasukan ko na, di ba? Kumbaga parang, being a financial advisor din kasi talaga is, magkakaroon ka ng commitment talaga. Commitment, time, efforts, para at least makakuha ka talaga ng clients. Kasi kung hindi ka talaga magsisipag, wala, nada, hindi ka makakakuha ng kliyente talaga. Yeah. So, I make it to the point na magsisipag ako kasi syempre, being financial advisor, hindi naman kasi talaga siya madaling trabaho. Why? Because you just need to get a license from the insurance commission. So, hindi siya, parang profession ng nursing. Diba? Kukuha ka muna ng license para at least, and then kailangan mo mapasa yung board exam para at least maging registered nurse ka. It's the same with being a financial advisor. Okay. So, kumbaga parang, you just need to pass the exam by insurance commission para at least maging legit na financial advisor ka. Kasi, you're actually dealing with people's money. Yes. Diba? So, it's a really profession talaga, kaya kailangan maging legit na financial advisor ka. Okay. So, yun yung nagiging, kumbaga parang, hindi ko naman siya kino-considered as struggles kasi, kumbaga parang profession mo na yun eh. You just need to, galingan mo na lang. I mean, there's a lot of competitions outside, diba? There's a well-known insurance company. Yes. And they can actually offer yung pinakamababang
rate. Yeah. So, as long as you give them, trust, 'di ba? And also yung kumbaga parang naka-build ka ng rapport sa Mm-mm. mga kliyente mo, it will Mm-mm. actually help you regardless kung mataas ba yung rate mo o hindi. Pero sabi nyo nga, ang Mm. hirap maging financial advisor Mm. and then you pass the license. Nandun ka na sa sa pagiging medrep Stable. That's a stable job also. And then from the real estate. Bakit kayo nag-stick sa pagiging financial advisor? May struggle ba sa pagiging medrep? Kaya ako pinili si pagiging financial Yeah. advisor kasi parang na-burn out at to be honest na-burn out ako sa setup ng 8 to 5 na work. Oh, 'Di ba? okay. Unlike kasi sa amin, as a financial advisor, you can work anytime, anywhere. Okay. 'Di ba? Kumbaga parang you have the freedom. Kumbaga parang it's a business Business mo na rin yung pagiging financial advisor mo talaga. So, kumbaga parang nasa depende sa'yo kung anong oras mo magbubukas ng tindahan. 'Di ba? Depende sa'yo kung gusto mo magsara all day. Pero syempre, kung magsasara ka all day, wala kang kliyente makukuha noon, 'di ba? So ako, mas pinili ko na lang din na hawak ko yung oras ko. So I can do anything I want. Plus, kasama ko pa yung pamilya ko, 'di ba? Nakaka-bonding ko pa sila together. So, dun sa mga nagugusto maging financial advisor, ano yung advice nyo sa kanila or technique how to get a client? Kasi mahirap yan Yes. Okay, ang tips ko lang talaga do sa mga gustong maging financial advisor, we just need your time, your commitment, your passion. Kasi kung halimbawang nasa iyo lahat yung mga qualities na hinahanap as financial advisor, magsasucceed ka talaga Regardless, I know sa umpisa, mahirap talaga makahanap ng kliyente. Pero kung ginagawa mo talaga yung best mo, and also nagiging consistent ka sa lahat ng ginagawa mo, magsasucceed ka talaga. So, there's a lot of rejections. Actually, there's a lot of rejections. Kumbaga parang, mahal naman yung sa'yo, ganyan. Makaka-receive ka ng ganun So ako kumbaga parang nasanay na ako Na-reject ako dati nung sa work ko, di ba? Even yung after graduation. Yeah. So, kumbaga parang sinanay na ako ng panahon na tanggapin lahat ng mga rejections. Kaya, you just need to accept the rejections. Huwag kang panghinaan ng loob. Kumbaga parang make yourself, i-motivate mo yung sarili mo kasi sales naman is very rewarding job kumbaga parang kailangan mo lang talaga mag-concentrate para at least mag-earn ka talaga ng maganda. Diyan ba sa sinasabi nyo na dedication and dun sa time para tanggapin mo yung reject. Ano ba dapat ang ideal client agad? Your family ba? Your friends? O hindi mo kakilala na ikaw talaga ang maghahanap? Okay, that's a good question, Actually, isa talaga, kung halimbawa, if you are starting a financial advisor, you just need to tap your warm market. Yung warm market na tinatawag dito is, sila yung mga KKK. Kaibigan, kakilala, kamag-anak. Okay. So sila talaga, para at least madali mo, madali kang maka-close ng benta talaga. Pero, may mga financial advisors talaga na kahit tinatap na nila yung KKK, yung kamag-anak, kakilala, kaibigan, hindi sila pinapansin. Yes. Okay? So, ang next mo na kailangan gawin dyan is you tap the cold market naman na tinatawag. Ito yung mga, ako kasi ang ginagawa ko, I do posting online. So, I used to join in different groups on Facebook. And then, dun ko pinopost lahat ng products ko. So, doon ako nakakakuha ng inquiries from other people. So, yun, kung dinededma kayo ng mga KKK, doon sa mga financial advisor, kung hindi kayo pinapansin, you just need to tap the cold markets. There's a lot of people who are looking for insurance talaga, especially on social media. So, may mga clients ako na nakukuha ko talaga through social media lang. Hindi ko talaga sila kilala at all, at the first place. So, yun lang. You just need to be consistent. Post ka lang ng post online.
And then, makakakuha ka ng kliyente talaga eh, Mm. kahit ano. Sa dami na po na naging client nyo, meron ka bang isang client na hinding-hindi nyo makakalimutan? Like, may positive or negative na nabigay sa'yo? Okay, hindi naman talaga mawawala yung mga inquiries or yung Mm. mga clients na ganyan. Mm-mm. Okay? Especially, halimbawa, pag halimbawa nag-claim na, di Mm. ba? Nag-claim na yung kliyente, Mm. kasi kumuha ng health insurance sa akin. Yeah. So, most likely, kumbaga parang, since ikaw yung frontliner nila, sila, magtatanong sila sa'yo, paano ba mag-claim, ganyan. Mm-mm. It's part of our job naman din Mm-mm. talaga to service them. Kasi at the end of the day, pag kumbaga parang natuwa sila sa serbisyo mo, 'di ba? Magre-refer sila ng mga client for you. Mm. So, I know stressful kasi paano ba mag-claim to, ganyan. Merong nade-decline, okay? May mga nade-decline kasi hindi dinisclose yung health conditions. Okay. Sa insurance company kasi is, kung halimbawa mag-a-apply ka as ng health insurance, you just need to disclose everything. Okay? Kahit yung mga sakit-sakit mo from the past. Kasi, kung halimbawang magsisinungaling ka sa isang insurance company at hindi mo dinisclose lahat ng mga sakit mo, and then pag nalaman at nagkaroon ka ng claim at pag nalaman ni insurance company na meron ka ng history ng ganitong sakit, most likely, kumbaga parang i-revoke nila yung policy mo, and at the same time, hindi ka makakakuha, 'di ba? So yun yung importance talaga ng disclosing everything. So maging honest lang din talaga. Honesty is the best policy. Speaking of health, nung bang pandemic, nandyan na kayo? Yes. Actually, isa sa mga natuwa yung mga clients namin kasi one of our products nag-cover talaga ng COVID-19. So lahat ng mga under policy owner policy owner ni AXA, siguro i-disclose ko na yung company niya. So so lahat ng mga policy owner ni AXA, since nakakuha sila ng health insurance, ang maganda kasi doon sa health insurance na yun is covered pati mga pandemic diseases. So kaya nakakuha sila ng claim, 'di ba? So kumbaga parang some of the client, tinatanong nila yung insurance company nila, bakit wala kayong pandemic diseases coverage? Ganyan. Si AXA meron. So yun yung naging advantage namin. So naging busy ka nung time ng pandemic? Yes. Very din. Kasi most likely, work from home online. Yeah. Diba? So yun yung busy lang din talaga yung ano. Pero tama ba po yung parang observation ko na like, because of the pandemic, most of the insurance company nag-went up talaga? Hindi naman. Well, hindi naman. Sa amin kasi is, yung mga health insurance plan namin, nag-i-increase siya by age talaga. By age lang siya. Pero, kung halimbawang utilization, na-maximize mo yung yung annual benefit limit mo, na-maximize mo yun, hindi naman dahil doon mag-i-increase yung rate. So, nag-i-increase lang yung premium is because of the age. Okay, so yun lang naman. No, what I mean is parang mas maraming tao na naniwala sa insurance after pandemic. Oo naman. Kasi yun nga, nakita kasi nila yung value ng insurance, yung importance of having an insurance. So yun na lang din. I-share ko na lang din sa inyo na habang wala pa kayong nararamdamang sakit talaga, most likely it is important to get an insurance na, kasi kung halimbawa meron na kayong nakuhang mga or na-diagnose kayo ng iba't ibang mga sakit, and then saka kayo nag-apply ng insurance, di ba? Most likely, it's either decline na yung application nyo or merong increase ng premium, or sometimes ini-exclude nila kung ano yung sakit mo. So, yun. So, not everybody na parang yung may sakit na they like to get an insurance, hindi agad maa-approvehan. Talaga mas mahirap. So ako nga, may mga clients nga ako na nag-i-inquire sa akin, and then meron na silang pre-existing condition. So syempre, para hindi expect the expectation, kumbaga parang
sinasabi ko na in advance na ganito yung scenario natin, we will try our best na ipa-approve yung application mo, but there's no guarantee na um, ma-approve ka. Or it's either na-decline ka or i-exclude natin yung existing na sakit mo or hindi na talaga tatanggapin insurance yung application. Like, for example ako, may sakit ako, but I'm not gonna get health insurance. Ibang insurance pwede. Ibang Actually, premium kailangan mo insurance. pa rin siyang i-disclose talaga. So, you just need, kahit yung mga life insurance pa Yes. yan, so you just need to disclose everything. Kasi, halimbawa, yun nga, kahit halimbawa, diabetic ka, Mm-mm. pero ang naging cause ng death mo is due to diabetes. Mm-mm. So, most likely, kawawa naman yung beneficiary mo, hindi ano. Kaya kami, ang trabaho namin as financial advisor, we do not sell we educate people. Yeah. Kumbaga parang sinasabi namin na sa simula pa lang, ito yung dapat nating gawin para at least maging smooth. Wala namang mangyayari kung kung alimbawang i-disclose mo. So most likely, may chance naman din na ma-approve naman din talaga siya. So kasi pagdating sa sa claims, sorry, baka pagdating sa claims, magkaroon pa ng problema in the future, di ba? Okay. So, yun. Ngayon ba po, ang mga Filipinos are really open na yung mind nila for insurance? Nako, sa totoo lang, Miss Ray, Mami Ray, yung mga Filipinos right now, kumbaga parang allergic pa rin. Pag naririnig nila yung term na insurance, dagdag ano lang yan, dagdag gastos lang yan. Kumbaga parang hindi ko priority. Meron naman akong HMO sa company ko. 'Di ba? Hindi ko kailangan ng health insurance, ganyan. Pero, okay, yung HMO kasi, kumbaga parang ang limit lang naman nun is nasa 100 to 200,000 lang, okay? Pero if you're going to analyze the hospitalization rate right now, umaabot na siya ng 500,000 to 1 million talaga, especially kung halimbawa na stroke ka, nagkaroon ka ng cancer, na dialysis ka, di ba? So, most likely talaga, yung HMO mo is kulang. Limited lang, di ba? So, kaya sinasabi ko sa mga kliyente na ito kasi yung reality. So, if you get a health insurance, kung halimbawang at least mako-cover man, hindi naman natin sinasabi. Lagi nga kaming nagna-knock on wood kung halimbawa, pag ito yung nangyari sa'yo, di ba? Kumbaga parang sinasabi lang namin yung realization na ito yung possible na mangyari. So, kahit mo sabihin healthy ka, and then hindi mo kasi alam yung mangyayari sa'yo in the future. So, yun. So, we educate them talaga. Kasi di ba, aminin natin hindi, ang hirap i-convince ng mga Pilipino for the life insurance, sa insurance. Yes. Kumbaga parang, I have the quote nga na parang, mas madaling magbayad ng monthly premium kesa ipangutang mo kung sakaling, o ipangutang mo yung milyon-milyon kung halimbawang na-diagnose ka sa mga kakilala mo. So, at least, mas safe ka kung halimbawang, kumbaga, yun lang yung babayaran mo in monthly premium. Kesa naman, manghihiram ka, halimbawa, hindi kasakit ka na, na-hospital ako, kailangan ko ng funds. Pero wala, di ba? So, mas madaling magbayad ng monthly premium kaysa sa mangutang ka sa ibang tao. Oo nga. Kasi, ang hirap sa Pilipino, konti pa lang yung na parang na-educate about insurance. Yes. That's correct. Diba? Ayan. Marami pa rin nagsasabi. Teka, magbasa po tayo ng comment section from Jackie. Congrats, Tupe. Yan. Thank and you, we're Jackie. proud of you. Sabi po. Tapos si Pauli, nag-highlights lang. Thank you so much. And of course, si Carmela. Hi, Carmela. Hello. Hello. Si Mamelita yan. Yeah, Carmelita pala. Carmelita. Yes. Hello daw po. So, if you have any question po, say... Si Jet. Hello, Jet. Hello. Ayan, Jet din. Idol ko to. Ayun. So, like for example, is there any limits if a person want to be a financial advisor? Wala namang limit. So for those who want to be a financial advisor, actually looking ako
na Mm. someone, for those gusto nilang mag-part-time o Mm. mag-full-time as financial advisor, kumbaga parang naghahanap ako as long as kumbaga parang you are adult enough. So kumbaga Yeah. parang kung 21 years old ka na or 18, so Mm. pwede ka na maging Mm. ano. Kasi we conduct several trainings naman Mm, and mm, mm. orientation. So ako as your unit manager, I will guide you all throughout para at least Mm. maging successful ka dito sa business na to. Kasi di ba minsan sinasabi nila, akala nila madaling maging isang financial advisor, 'di ba? Yes, yes, Yung yes. pala pag nandun na, ay ayoko na. So, if for example, may pumasok, how will you convince your new parang yung bago mong tauhan ba ang tawag doon, or bago mong Yes, staff oo. na umpisa pa lang 'to? How you gonna-convince them magtiyaga? Paano 'yun? Usually I have a one manpower. Kumbaga parang nadala ko din siya. Okay. So from real estate industry, I encourage him to join the insurance industry. He is not an insurance believer, to Oo. be honest. But nung napasok na kasi siya, and then sa kanya na-realize din yung value ng insurance. So sa umpisa, it's hard. Yeah. Kumbaga parang you will receive a lot of rejections. Mm. But at the end of the day, you just need to continue what you're doing. Tulad nung nasabi ko nga from the previous, discussion ko a while ago, meron kang makukuhang kliyente talaga. So, sipag lang talaga eh. Sipag lang din talaga at tiyaga. So, magiging successful ka. So, I know, kung halimbawa yung earnings mo is hindi pa masyadong pumapalo, 'di ba? Or hindi mo pa masyadong na-achieve. Pero kung halimbawa kung nagtatanim ka 'di ba? Kung nagtatanim ka, so someday magbubunga din lahat ng mga tinanim. O kasi 'di ba minsan yung aminin po natin yung generation ngayon, pag hindi agad Yes. yung na-achieve yung gusto nila, ay ayoko na. I won't try anymore. Yes. Ayan po. Magandang gabi, Ray. Hello, Good Miss evening, Ray. Ray. Sabi ni Ray. And happy birthday, Ray. Happy birthday. And Happy then birthday. si Norris, boss ko yan. Ay, yeah. Tapos may Hello, Norris. Tapos si Rachel and shortcut talaga ang insurance to create an instant health fund if you don't have millions in your bank yet. Yes, that's correct. And Marian, hala. Tapos si Rachel ulit, there really is a learning curve. Yes, that's correct. Pag-uusapan natin yan, learning curve na yan. Tapos sabi pa, need ng time, effort, and commitment in this industry, just like in any business. Yes, that's correct. And of course, sabi ni Norris, parang kilala ko yan. Tapos sabi ni Norris, tiyaga lang boss and mindset. Yes. Ano po yung sinasabi ni Miss Rachel na curve? Yan, learning curve. There's really a learning curve. Okay. Pag pumasok ka kasi sa insurance industry, okay, so hindi mo naman kasi talaga malalaman lahat. Yeah. Okay, so you just need to study the product. Yeah. So you just need to, kumbaga parang timplahin kung paano mo i-mindset yung sarili mo kung once na financial advisor ka na. Ako kasi, I have the, kumbaga parang, I have the mantra na every day is a learning process. Okay. So kumbaga parang hindi ako nagsasawang matuto. So kumbaga parang, I make it to the point na every day, as much as every day, meron akong nalalamang bago. Okay. 'Di ba? So it's a learning curve talaga kasi it's because you just need to study in the product. So sa umpisa, hindi mo ma-perfect yan eh. Okay, hindi mo ma-perfect yan. But with the help of your unit manager, with your branch head, you just need to ask. And then ako very thankful ako sa branch head ko na very supportive to me. Kasi kahit medyo matagal-tagal na ako sa insurance company, so kumbaga parang there's one thing pa rin na dapat kong malaman, 'di ba? So pagdating sa mga claims, ganyan.
So, may ma-encounter ka talagang everyday. So, yun nga, kahit madaling araw, iniistorbo ko yung boss ko kasi again, walang time sa work namin, di ba? So, kumbaga parang pag may nag-inquire ng madaling araw and then nakita ko siyang online and then may tinanong na hindi ko kayang sagutin, Yeah. I used to ask her Okay. boss, paano ba to? Ganyan. Then nagre-reply naman siya sa akin agad. So, thankful ako. Pasensya ka na kung iniistorbo kita during madaling araw. Speaking of that, kung bago-bago ka, there's a time ba na nagkamali ka ng computation? So far, hindi ko naman na-experience. Okay. Kasi di ba, minsan Yeah. meron nagkakaroon ng mali yung computation Yes, And then yes. pag nagkamali, baka pwede ikaw yung sisihin or how you gonna explain your client? May naman kami, may mga guidelines naman kami on Oh. how to compute. So, syempre, I used to double check everything. Okay. So, before I submit it to the client. Baka kasi mali yung computation Mm-mm. ko, ganyan. And then, so far, okay naman. Okay. Wala namang nagiging problema. Tapos sabi niyo, nagkukwento mo ba ito it's all about product May nakita kong dala kayo. Ano yung Yes. mga dala nyo? Yes, ito mga products na minamarket ko Okay. and sa public, okay? Okay. So again, as I've mentioned, I already have 3 insurance license, okay? The first one is yung TRAD license, which is actually cover yung mga health insurance, endowment plan, yung mga life insurance. Okay. And I also have variable unit link or the VUL insurance. So ito naman yung insurance with investment. Okay. Okay? And then third one is yung mga general insurance or yung mga non-life products. Yung mga non-life products, ang cover nun is yung mga car insurance, yung mga travel insurance, business insurance, property insurance, and so on. So Okay. lahat yun you have to take the exam? Yes, tatlo talaga siya. So si AXA kasi is a one-stop shop company or one-stop shop insurance company. So lahat ng klase ng insurance meron si AXA. So kumbaga parang hindi ka mawawalan ng pwedeng i-offer sa kliyente mo. Kung halimbawa, there's a one client, you can actually inform them na, I already have car insurance just in case you're looking for car insurance. So, hindi na siya maghahanap ng ibang agent pa. So, kumbaga parang cover mo na lahat hawak mo na lahat, di ba? From the health, That's nice. di ba? From the health, from the property, from the business insurance. At least, isang tao na lang yung hahanapin talaga nila. So nice. At parang may nakita po akong question. Ayan, may question po ang aming director. Do you have any remarkable stories from your client that you can share na makakatulong sa kanya kung yung policy na nakuha? Okay. So, usually, yung mga remarkable stories naman na nakukuha ko right now is may mga clients na nag-i-inquire. And then, sinasabi nila na right now, kumbaga parang hindi pa ako ready. Siguro when it comes, they are actually thinking their budget din kasi talaga. Well, hindi ko naman talaga masisisi yun kung halimbawa they have the limited budget. But may mga case na gano'n. So pag for the meantime, park ko muna sila. And then automatic na silang mag-reach out sa iyo Parang sasabihin na nila na ay ready na akong kumuha ng insurance. Kasi I have the budget already. Yes. So yun yung mga very, at least, kumbaga parang, if you're going, kumbaga parang naging honest lang din sila sa financial advisor mo. And then, ikaw naman kasi is, your job, kumbaga parang, ako kasi hindi ako nangungulit Hindi ako yung typical na, hina-hard sell ko sila na, kumuha ka na kailangan mo. No, it's not like that. You just need to build a trust muna and rapport. And then, kung sinabi naman talaga nila na hindi pa sila ready, let them be, di ba? Yeah. So, kumbaga parang, antayin mo na lang kung halimbawang saka sila mag-reach out kasi nakikita naman nila yung pinopost mo. You're still actually connected with insurance pa rin, di ba? So, pag once na ready na sila, then saka mo sila mo sila may entertain. Oo, kasi di ba minsan the more mo kulitin, mas umaayaw Oo. Diba? Meron isisin ka na lang. Di ba? And I don't like that. Kumbaga parang,
it's okay. I already gave you the quotation. Then it's really up to you, di ba? Pag-aaralan. Pag-aaralan nila. Parang may isa pang question. Yes. Ayan, kukuha yung isang client friend mo because nagka-cancer yata. Yung office mate nyo sa bank, Yeah. Okay. Okay, sige. Yeah, si Miss Rachel talaga. Yeah. Very supportive boss ko yan eh. Nga po. Yeah, I have a friend of mine. Okay, I have a friend of mine. Kumbaga parang katrabaho ko siya nung sa nasa banking industry Okay. ako. Oo. And then we have a one common friend na namatay. Yeah. It's because meron siyang ovarian cancer. Okay. Yung kumuha kang client, yung friend ko, is walang insurance na kahit ano. Yung Okay. HMO lang. Ah. Yung HMO lang. So, ang nangyari is, even sa akin, nag-seek ng help eh. Yung mutual friends namin yun na, I'm currently in the hospital, ito yung sakit ko, ganyan. Baka you can actually lend me some money para at least, di ba? And then, even sa kanya, nag-reach out din. So, parang si close friend ko na kumuha sa akin, na-realize niya na oh my God, kailangan ko talagang kumuha ng health insurance kasi ayoko dumating sa point na nanlilimos ako sa, alam mo, sa kakilala ko, sa kamag-anak ko, 'di ba? So kailangan ko talagang kumuha para just in case na may mangyari sa akin, I have my beneficiary, may makukuha sila, 'di ba? Kumbaga parang uso nga eh, tama yung term na that's for breadwinners. 'Di ba? For breadwinners kasi kung halimbawang may halimbawa namatay ka, 'di ba? Napatid, 'di ba? And then naiwan yung family mo, you would still have the parents, ganyan. Since ikaw yung inaasahan nila na magsusuporta sa family mo. So, tapos nawala ka pa. So, wala ka pang maiiwan sa kanila na kahit ano. So, it's really, talaga, yun yung importance of having an insurance talaga. Parang nasa isip ko, mas masarap na ilagay mo yung pera sa insurance kaysa ma-scam ka. Oo. Kasi ang uso-uso ng mga scam ngayon, Yes, no? that's correct. Diba? Yeah, may mga, 'di ba? May mga tao na mas naniniwala sa mas naglalaan ng pera doon sa scam, and then pag na-scam ako, ganyan. Or doon sa online gaming ngayon, Yes, diba? that's correct. Imbis na ilalaan nila yung money nila doon sa insurance, talaga will actually help them in the future. Yeah. Doon pa sa sugal, 'di ba? Yes. So yun lang. I hope this will be a moral lessons to everyone na having an insurance is necessity talaga. Kailangan talaga na meron tayong insurance. Oo. Ang dami ko natutunan. Grabe, na dapat talaga hindi baliwalain na hindi ka makakuha ng insurance para sa'yo at para sa pamilya mo. Oo. Pero sa lahat ng ito, like sabi mo, you have your own time. You have your, kasi mas gusto mo yun, ayaw mo yung 8 to 5 na time eh. Wala ka ng ibang ginagawa kundi eto lang. Like do you have any other activities from outside insurance? Other activities na ginagawa ko is I usually do on billboard advertising. Yeah. Okay, so just most likely it's part-time lang. So just in case someone or the company is looking for a billboard, So I have the contacts from Get Traffic Advertising. So we're in kung ba naghahanap sila ng billboard sa Bacolod, sa Cebu or sa Davao. Yeah, may mga connections. Madami pala. Ang dami mo pa rin So syempre as a businessman, kailangan mo na talagang kailangan mo na din talagang pasukin lahat ng mga Pero syempre, I have a full-time work nga, which is yung si And pag may nasingit, pag may nasingit, nagvo-volunteer ako kay Love Yourself. Oh, talaga? Yes. So yan, speaking of volunteer, paano maging volunteer ng Love Yourself? Okay. Para maging volunteer ng Love Yourself, hindi naman kasi agad-agad magiging halimbawa, magiging volunteer ang isang tao sa Love Yourself, diba? Kumbaga parang there's a screening. You just need to, fill up an online application form na makikita nila sa website ng Love Yourself. Meron dong join us,
tapos be a volunteer, fill up nyo lang yung mga details na kailangan nyong malaman, and then someone from Love Yourself will call them. They Mm-mm. will conduct some interview pa rin, di ba? Mm. And then pag once na you're okay, you're Yeah. in, and then magkakaroon ka na ng several trainings. May training May pa. mga Hindi trainings pa instant. rin. And then Hindi. not everybody na mag-fill up ng form makaka-in Oo. kasi may screening pa Yes, din. it's because you're actually dealing with people's health Yes. Of naman. course, of Kasi course. insurance, people's money, this time is people's People's health. So you health. just, Grabe. hindi siya basta-basta, lalo na it's HIV pa yung, di ba? Oo, kaya nga. Pero, Sir Tope, sa dami ng ginagawa mo, Mhm. tapos sabi mo, it's your time, nakaka-stay ka pa ba sa bahay? Yun nga. Since work from home naman ako, yes, nakaka-bonding ko yung 2 aso ko, yung Okay. family ko, di ba? Nakakalabas pa naman kami. Okay. So, kung lagi ka nasa bahay, if I'm gonna ask you, if you're gonna be a part of your house, what part of Okay, sige. Siguro, kung sinasabi ng mga, yung tatay, yung haligi ng tahanan, siguro gusto ko din maging haligi. So, kumbaga, why? dalawa kami ng airpot ko na haligi kami. Para maging Para matibay. lalong mas strong yung foundation, Oo. you just need to, you help Yeah. my mom, my Yeah. sisters, di ba? So, kumbaga, parang gusto ko dalawa kaming haligi. Okay. Parang kasi, di ba, ito yung tatay ko, tapos dito this one, para at least ma-build yung house. Yeah, mas strong. Mas strong. Okay. Yes. And then also, you love to travel. Yeah. Oo. Actually, yun na lang yung hindi ko nagagawa. Kasi since busy na nga yung Yeah. oras ko, Yeah. before, I used to travel a lot. Nakapunta na ako ng Hong Kong, Yeah. nakapunta na ako ng Vietnam, ng Thailand. Yeah. And hopefully this coming November, Yeah. i-treat ko yung sarili ko, pumunta ako ng Thailand ulit. Okay. Tapos, and then, pag naging insurance agent ka pala, makakapag-travel ka a lot. Okay. Yeah. Then, yun yung isa sa mga perks. Okay. So, if you really love to travel, kunyari, papapiliin kita, if maging isang vehicle ka, what kind of vehicle you are? Siguro, gusto ko, pick-up truck. Bakit naman pickup truck? It's because it's very mas marami ka kasing madadala. Yeah. 'Di ba? Kumbaga parang ako kasi in my life, kumbaga parang from the start, pasan ko na yung daigdig talaga eh. So 'di ba, having a pickup truck, kumbaga parang mas marami ka nang madadala. Kumbaga parang isang puntahan, gusto kang destinasyon na pupuntahan at marami kang dala, isang beses ka na nang pupunta doon. Hindi ka na pabalik-balik talaga. Parang, oo nga naman. Yes. Tapos kanina, I heard your mantra in life. Mhm. Your mantra in life again is? Your mantra is, kumbaga parang every day is a learning process. Learning process. Ay, oo naman. So, Yeah. ever since yan yung mantra mo? Oo. Oh. So, actually, share ko na lang din Share ko na lang din yung naging experience ko. Nung pandemic, nagkaroon kasi ako ng time din na mag-aral pa ng second course. Wow, what's your second course? AB Real Estate Management. Okay, nandun Diba? na eh. Oo, kasi grinab ko na yung opportunity dahil online naman yung makaka-work naman ako, online lang naman. And then, so that's it. Grinab ko yung opportunity. But since bumalik na siya na face-to-face, and then hindi ko na siya natuloy. So, undergrad ako ng real estate management talaga. Pero kasi learning process pa. Okay. Tapos now, dami na napagdaanan mo. Dami mo na naging work. Yes. And then now you're a successful licensed financial advisor. Nasaan ka na sa point ng buhay? Siguro, I'm going to rate myself, kumbaga parang nasa 8. So, ganun na ako ka-satisfied. Kulang na lang, ma-perfect. 2 na lang, 2 points na lang. Ma-perfect ko na sa 10. Di ba? I believe kasi there's a lot of, improvements pa rin when it comes pagdating sa akin. So, siguro i-rate ko yung sarili ko as 8 na din. So, I already have, my first car, 'di ba? So kumbaga parang with the
yung sipag at tiyaga, may naipundar ka na. And also, yung mom ko, nabilan ko na ng property sa probinsya. Yeah. Kahit ano na siya, kahit lupa lang siya, Mm-mm. 'di ba? So, mga simple things like Yeah. that na parang sige, konti na lang ma-achieve mo na yung dreams mo. Yeah. Ganun. Yeah, oo nga naman. Ang saya-saya naman. Yes. And gusto ko pa po kaming magkwentuhan ni Sir Tope, but I know we reached the end of our kwentuhan at sika ng bilis ng oras, Sir Oo nga. Tope. 1 hour na pala yun. And Pero gusto sobrang... maraming salamat. Ang dami ko natutunan. Thank you. And Thank then you now, for para having me. I'm convinced to have another insurance. Yes, So, ibibigay ko na sa'yo to. Para So, di- maraming salamat. Yes. And before that, sabi mo nga, you're into social media for them to see your products and everything. So, invite them, yung mga social media nyo po na saan nila kayo pwedeng ma-chat, ma-follow. Okay, sige. So, hello, good evening. My name is Christopher and I am your trusted and licensed financial advisor from AXA Philippines. So, just in case you're actually looking for insurance, you can contact me to my Facebook page. It's Insurance Assistance PH. And on TikTok and Instagram, it's AXA Avance. So, yun. And then you can actually reach my personal accounts. It's Topegats sa Facebook. So, yun lang. Ayan, maraming salamat Thank you po. for having me. Ang Maraming salamat. dami-dami kong natutunan na paano maging successful na isang financial advisor. Tiyaga, Yes. sipag lang talaga. At yung KKK na parang makakuha ka ng client agad. Yan. Maraming salamat po. But before that, I want to say thank you to our sponsor who is helping us to have a glow and beautiful skin. Maraming salamat. Hesine Aesthetic, that they have 2 branches. One in Show Boulevard in Mandaluyong and the other one in NS Amoranto, Quezon City now, which is open every 10 a.m. to 8 p.m. daily naman po. Plus, please don't forget, every week we have 3 lives. Now, it's Monday with me, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, our podcast with Top Up Down Low with Caleb Alvarez and Charles Deon. And of course, every Thursday, Coffee Chat with David. Lahat po yan, you can watch here in our Ignis Novos Artist Management in Facebook. Lahat po yan, 7 o'clock. Plus, please do like, follow, and subscribe our social media like as eto nga po, Facebook and Instagram is Ignis Novos Artist Management and our TikTok at ignisnovos.official. And also follow our mother channel or mother company, First Son Production. Facebook and Instagram is First Son Production, and of course, our YouTube channel, First Son Creatives, na which mapapanood nyo po tong live namin to within 24 hours na nasa YouTube na po kami. And of course, please do follow my social media, Mommy Ray. My Facebook is Mom Rachel Pulion. My FB page is Mommy Ray 3. My IG is mommy_Ray423. My TikTok and X at Mommy Ray 3. Maraming salamat po. Sir Tope, maraming salamat for enlightening us na sobrang importante ang insurance sa bawat buhay ng bawat tao. Yeah. Maraming salamat. Marami Thank you ako for having me natutunan. here. And sa inyong pong lahat, lagi ko po sa inyong sinasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye po. See you all next week. Bye. And be safe.
dapat mong matuklasan. Nandito si Mami Ray, makisaya